Today's newsmaker, we have Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire, thank you for your time. Yes, it's my pleasure, Tristan. At magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa programa ni Tristan. Okay. Yusek, simulan ko na po sa katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. For you, Yusek, what was the most important message coming from that speech? Actually, marami. Maraming importanteng mensahe ang naipaabot ng Pangulo sa ating mga kababayan. Pero ang sumobrang tatak sa akin, yung bandang dulo. Yung tungkol sa pagmamahal sa bayan natin, na may mga pagkakataon na hindi tayo nakakaisa sa mga issues, pero pagdating sa pagmamahal sa bayan, pagtatanggol at pagpuprotekta sa bayan, dapat nagkakaisa tayo. Hindi ito para sa atin ngayon, kundi para sa ating mga anak, sa susunod na henerasyon. So, doon talaga, medyo, baka sabihin nila ang drama, pero nangilid talaga yung luha ko kasi nakakakilabot yun eh. Totoo naman. Sa ngayon, Tristan, mafe-feel natin na may mga nagpapropaganda, laban pa mismo sa sarili nating bansa, kapwa nating Pilipino. So, yun yung medyo nakakalungkot. At sana nakuha nila yung mensahe ng Pangulo na kahit iba-iba tayo sa ibang issues, pero pagdating sa pagpaprotekta at pagmamahal sa bayan, dapat magkakasama tayo. Pagmamahal sa bayan, especially in the issue of, I'm sure the President was referring to the West Philippine Sea issue rin, yung pag-assert ng ating karapatan dito sa, and in other national interest. Pero ma'am, kung nakaka-touch, di ba? Pero nakakatakot din at the same time because as you have said, may mga kababayan tayong tila iba yung interest na pinaglalaban. Oo nga eh. Hindi natin alam kasi nung mga bata pa naman tayo noon, parang laging ito yung pinapasok sa puso natin at isip natin na ang Pilipinas ay bansa natin na dapat nating mahalin. Pero ba't hindi ko alam kung saan galing yung pagbabago ng kanilang mga naratibo na ang nangyayari, yung interest pa ng ibang bansa ang napopromote at tayo pa yung ngayon parang may mali lagi. So siguro ang maganda talaga, ipanawagan natin, yun na nga at nadinig natin sa Pangulo, lahat po tayo, lalo na yung mga magulang natin, yung mga guro natin, tayo na nagmamahal sa bansang Pilipinas, magkaisa po tayo. Kung meron pang nabubulagan o naliligaw ng landas, siguro i-guide ulit natin. Yakagi natin na mahalin natin ang bansa natin. Okay. Yusek, nagkaroon na po ba kayo ng chance to speak with the President after his SONA speech? Ano po ang naramdaman niya? Do you feel na proud siya sa naging mensahe niya sa bayan? Oo, kasi nakita natin yung ngiti ng Pangulo at alam niya, kasi sincere naman yung namili talaga ng mga topics na to, yung issues na ito. Alam niya sa puso niya na yung mga mensahe niya ay galing sa kanya, galing sa kanyang pagmamahal sa bayan at sa taong bayan. And sana maramdaman ng iba. Kasi alam mo, may mga tao na naniniwala sa Pangulo, pero may mga tao na ginigiba ang Pangulo, ang administrasyon. Ang purpose ay hindi yung lehitimo na pag-criticize, kung hindi obstructionist at saka mga destabilizers na ang balak lang talaga is mawala ang Pangulo sa posisyon. Hindi ito nakakatulong sa atin eh. Meron silang sariling interest. So doon sa mga kababayan natin, kung ito yung lagi nilang binabanggit, dapat mawala yung Pangulo, hindi ito ang dapat na panawagan. Kasi mas lalo ito makakagiba sa interest ng ating bansa. Interest lang ng iilan ang gusto nilang iserve sa mga ganitong panawagan. So sana magkaisa po tayo na iangat natin sarili nating bansa. And do you expect more of these efforts to intensify? Lalo na last 2 years ng Pangulo na sabi niyo nga po, mas maraming obstructionists at sasabihin kailangan na bumaba. Huling 2 taon na lang naman ang Pangulo. Yes, oo, mas dadami pa yan kasi ang purpose niyan, unang-una para ikalat yung fake news para masira yung administrasyon and at the same time, iaangat nila ngayon yung gusto nilang manalo para sabihin na ito ang savior. When in fact, pag nakita mo yung history ng gusto nilang iangat na savior, walang nagawa. Walang naipakitang pagmamahal sa ating bayan, makasarili. So, tingin ko dapat maging sila doon, maging aware sila sa ganung mga klaseng mga panawagan kasi maging mapanuri sila. Ano yung susunod nating leader? Sino ba? May pagmamahal ba sa bayan o makasarili lang?
why do you think marami pa rin pong naniniwala dito sa sinasabi niyong savior na gustong iangat? Okay. Meron tayong nadinig, certified member ng grupong ito. Kaya pala sila ganun. At sila ay walang muwang or walang alam sa mga kasalukuyang nangyayari, kung ano yung natutulong ng Pangulo. Dahil ang kabilin-bilinan nila, may 8 daw, may 8 utos daw na ibinibigay sa kanila. Ang unang-una, kapag ang kamag-anak mo ay hindi parte or against doon sa poon o sa iniidolo mo, lumayo ka sa kamag-anak na yon. Huwag manood na mainstream. Lagi lang yung mga vlogs nila ang panoorin. So, nangyayari daw talaga kasi ginawa niya. Until parang nahimasmasan siya, naku, hindi pwedeng ganito kasi wala akong malalaman kung ano nangyayari sa bansa. At yun ang nangyayari sa kasalukuyan. Sabi ko, may mga biktima tayo, mga kababayan, kasi dito lang umiikot yung kanilang mga kaalaman at kung ano yung naitutulong ng Pangulo at ng gobyerno sa ating mga kababayan, hindi nila nakikita kasi doon sila binubulag ng mga taong nakapaligid sa kanila. Yusek, balikan ko lang yung speech ng Pangulo. He opened strongly on the flood control, corruption. Talagang yun po yung naging opening salvo talaga ni Pangulo. And I guess that was also the expectation, no, from the public. Marinig talaga anong nangyari a year after he mentioned the words, the mahiya naman kayo line. So at may nagsasabing this is more of a defensive approach dito sa mga current issues rather than presenting a bold agenda for the next 2 years. Sa tingin niyo po ba, Yusek, was this a conscious effort sa part ng President to really start off with the flood control? Ang purpose dito ng Pangulo, maipakita sa taong bayan na wala siyang kinakampihan. Hindi siya Pangulo ninuman, kundi Pangulo siya ng Pilipinas. So, sa mga tumutuligsa, siguro nabubulagan kayo sa ano yung mensahe. I mean, i-evaluate nyo mismo bakit sinabi ng Pangulo na banggit na magkaroon ng kaso ang dating speaker. Ibig sabihin, mahal niya man sa buhay, close niya man, kung diyan dinadala yung ebidensya, wala siya magagawa. Doon tayo pupunta sa ebidensya. At ang lagi kasi sinasabi ng iba ay selective justice. Ano lang to? Propaganda to against the president. Bakit? Baka nakalimutan nila na ang kauna-unahang nakasuhan at na-detain ay kaalyado niya. At maituturing na kaibigan. Kaya nang tinanong natin si Pangulo Marcos Jr. kung ano yung naramdaman niya, sabi niya nalungkot siya. Kasi kaibigan niya, kaalyado niya. Pero hindi siya pumigil ng anumang aksyon. Pag nandiyan ang ebidensya, hayaan natin ebidensya, hayaan natin ang due process, hayaan natin ang proseso. Kung kaya naman nila ipagtanggol ang sarili nila, sa korte sila magdepensa. So yun. So wag nilang ikutin ang katotohanan. Yan ang madalas na nakikita natin para sirain itong naumpisahan ng Pangulo sa pagpapaimbestiga sa flood control projects, sa mga iskandalong or maanumalyang flood control projects. And at the same time, gusto nila kasing mangyari na ipahid ito kay Pangulo. Maliwanag ang sinabi ng Pangulo, nandun ka, Tristan, kung racket niya ito. Totoo naman. Bakit niya pa pasisimulang imbestigahan? So, sa tinagal-tagal na may issue about flood control projects na una na nagsalita si Congressman Andaya, that's 2018, walang nangyari. So wag ikutin ang kwento dahil nung kay Pangulong Marcos ito lumapag, hindi siya nag-atubiling magpa-imbestiga. Ano man ang mangyari dito, tamaan man ng kanyang administrasyon, tamaan man ng kanyang mga secretaries, nandiyan na nga po si Secretary Bonoan, hindi siya nag-atubili. So, yun lang naman ang gusto ipakita ng Pangulo. So, can Malacanang guarantee the public na walang magiging special treatment dito kay former House Speaker Martin Romualdez? Kahit na alam nating malapit din siya dahil pinsan po siya ng Pangulo. Sabi nga natin, kung gusto niya magbigay na anumang special treatment, dapat sinimulan niya na noon. Pero hindi di ba? So, ang pag-iimbestiga po ito ay nasa kamay na po ng Office of the Ombudsman. Kung may makikita silang matibay na ebidensya
hayaan lang po natin ang proseso. Sabi po ni former Speaker Romualdez, nirerespeto niya yung desisyon or yung naging hakbang ng Pangulo na banggitin siya sa SONA. Pero handa naman daw po siyang harapin po ito. Nagkaroon ba, may information kayo kung nagkausap pa ang Pangulo at si Speaker Romualdez after SONA? Wala akong alam dahil tingin ko kung ganito naman yung issue sa kanila, hindi rin man lalapit si former Speaker kay Pangulong Marcos Jr. dahil alam naman po ni Congressman Romualdez kung gaano po kung gaano ka-confirm, no? Meron pong matibay na puso ang Pangulo kung paano dapat na imbestigahan ang mga issues na to. So, hindi ko rin po nakikita na hihingi ng tulong si Congressman Romualdez kay Pangulong Marcos Jr. Total, may lawyer siya. May lawyer din naman si Congressman Romualdez. Alam naman niya yung pwede niya idepensa dito. So, kaya siguro ginagalang niya po yung mga nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. Yusek, after filing cases, investigations back-to-back from the Ombudsman and other government agencies, what's next? Pagdating dito sa flood control issue, ano pa po kaya ang pwedeng gawin ng Marcos administration in the next 2 years para matiyak na first, hindi na mauulit yung ganitong klaseng kalakaran at siguro po para yung sa mga magtatangka pa ulit gumawa ng katiwalian relating to flood control, matakot naman na sila. Alam mo, Tristan, kapag ang utak mo ay itim or kasi nasa grupo ka ng itim, maaari kang gumawa ng anumang paraan para makagawa ka ng isang krimen or makapang-isa ka sa kapwa mo. Natatandaan mo ba nung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nagulat siya nung nakausap niya yung isang barangay na walang turnover ng mga projects during the time of the former President Duterte sa local government units. Samantalang ito ay nasa batas. So ikinagulat ngayon, sabi niya, ba't walang turnover? So nangyari na mayagpag yung build na hindi nakikita ng mga lokal na pamahalaan, ng mga opisyal. I hope hindi naman sila kasabwat, no? But hindi kasi nagkaroon sila ng responsibilidad para ito ay i-check kasi walang turnover eh. So yung batas, pero nagawa ng paraan para malusutan at hindi gamitin. So ngayon, meron tayong isa sa ginawa ng Pangulo para maging open yung mga tungkol sa procurement, tungkol sa mga bidding. Nagkaroon ng transparency portal, ang DPWH. At hindi lang yan, kasi yun din sa ibang mga ahensya, dapat open ang mga bidding para nakikita. Ito ay isang programa na pinapatupad ng Pangulo ngayon. No, na lahat ng ahensya pinapatupad po ito, pero kung ang magiging leader natin sa susunod ay mayroong masamang balakin, nang siyempre hindi nyo makikita to, di ba? Matatanggal ito lahat ng ginawa ng Pangulo. Lahat malamang na maaaring imbestigahan, baka makawala pa. So yun lang po ang medyo apprehension ng Pangulo. Sana yung nasimulan po niya ngayon na paglilinis tungkol sa issue ng korupsyon ay magtuloy-tuloy sa mga susunod bang taon para po dire-diretso na po yung paglilinis natin sa ating bansa patungkol sa mga korupsyon. Okay. Yusek, balikan ko lang, pasadahan lang natin yung ilan sa mga tumatakpa na parte ng speech ni Pangulong Marcos sa SONA, yung systems loss charge. Of course, supportive naman po yung mga lawmaker in this proposal. Yung mga utility companies, sabi naman po nila, they're willing to cooperate with the government on how to further implement it. Siguro po, may marching order lang ba ang Pangulo to make sure na hindi papasanin ng tao o hindi mag-iiba yung pangalan just so tapos dadagdag pa rin sa bill para lang, maipasa ulit sa consumer. Ano po ang utos ng Pangulo? Ano yung clear directive niya dito? Okay, ito po ay pinapaaral na. At kailangan po maipakita ng mga utility companies na sila din po ay nagpaplano kung paano malesen yung losses. Kasi, let's say, theft, pilferage. Parang nagiging kampante kasi yung ibang utility companies. Hindi ko naman hinuhusgahan sila, no? Pero dahil alam nila na wala silang magiging losses dahil sasagutin ng mga kapwa nating Pilipino, baka nagiging lax sila. Diba? Para ayusin yung issue na to. Sa totoo lang, minsan pag may nakikita tayo na nagre-read, no? Pagka yung lugar daw na medyo nakakatakot pasukin, hindi daw sila pumapasok doon eh. Pero di ba, obligasyon nila yan. Hindi yan dapat pinapasan
ng kapwa natin, Pilipino, na dahil lang takot kayo pumasok sa isang lugar dahil baka hindi na kayo makalabas ng buhay. Tapos lahat ng maaaring losses because nanakaw yung kuryente, I-assume na. ang mangyayari, tayo ang magbabayad na wala naman tayong kinalaman. So yun lang po yung gusto ng Pangulo dito. Kung ano man yung nawala, dapat i-lessen nila, mag-manage sila, meron silang planning, and at the same time, ma-monitor to para hindi sagutin ng mga kababayan natin kung ano man yung losses na naganap, nangyari, dahil na rin sa kawalan ng plano or negligence ng mga utility companies. So, hindi dapat natin sagutin to kasi otherwise, kampante lang sila lagi. Wala silang loss eh. And the income tax measures naman po to expand yung exemption sa income tax, no? Paano po ka-ready ang government to offset yung posibleng revenue loss naman ng gobyerno dito sa proposal na to? Inaaral na rin po yun. Yes, inaaral to. Pero alam ko rin na kapag nagsalita ang Pangulo, Meron na. planong ganito, Oo. meron na po siyang information about that, kung paano po itong gagawin. So, may mga panukala pong idagdag sa mga sin taxes, yung, halimbawa, yung mawawala doon na revenue, is that an option for the... Siguro yung detalye niyan, Okay. si Secretary Gona ang kausapin natin. But the timeline, will the President certify these measures as urgent and kailan niya po gusto mangyari itong mga inanunsyo niyang policy sa SONA? Naku, kung kaya po ng 3 months at makumpleto na yon, siyempre mas gusto ng Pangulo, mas maaga. Kasi para mas maramdaman ng mga kababayan natin yung effect, yung gaan ng mga batas na maisa sa batas para mabawasan yung konti nilang gastos. So may ano pong mensahe niya sa mga mambabatas who will, discuss these measures? Sana tutukan talaga. Nadinig natin, di ba? Sabi niya, we request, no, we demand. So pag sinabi demand, dapat yan, urgent. So kaya yung mga versions ng dalawang kapulungan, dapat maayos na. Para hindi na masyadong maging issue. 'Di ba? Gandahan na nila yung version nila, ayon na rin sa pag-aaral, 'di ba? Para po mas mapabilis na maging batas. Okay. Yusek, isa pa po sa nabanggit ng Pangulo is the Pax Silica, yung advantage po nito sa Pilipinas once magsimula yung proyekto under this initiative, yung pagtatayo ng isang AI hub sa bansa. So sinabi niyo yung job opportunities, it's an investment opportunity. But at this point, you have some lawmakers, including Senator Risa Ontiveros, saying the project should be evaluated, sabi niya, because gusto niya maaral, sana daw aralin ng gobyerno yung impact sa employment, while it may create jobs related sa AI, and eventually in the future, yung AI nang papalit sa mga nagtatrabaho. Yun yung isa niya sa concern, and the issue of national security. Ano pong sagot niyo dun? Okay, ganito naman kasi. Sa ngayon, hindi tayo, our brain, the brain should not be stagnant. Nag-iiba nag-i-evolve So, kailangan tayo maging competitive. So, another, additional knowledge, additional learning, na yung mga may ganitong klaseng trabaho ay baka pwedeng mag-shift. No? Kung sabi nila, di ba, maaapektuhan yung maraming nagtatrabaho, pwede silang mag-shift na mas competitive, na may kinalaman na rin dito sa AI. So, hindi naman lahat ng trabaho maaapektuhan ng AI. Yung pagiging, let's say, lawyering. Parang hindi ka naman pwedeng kausapin mo yung AI tapos kung anong depensa niya. So, depende ito sa magiging anong mga trabaho maaaring maapektuhan. But, yung maaaring maapektuhan, pwede rin mag-level up. Di ba, yun yung challenge. Dapat mag-level up tayo para mas maging competitive tayo sa ibang bansa. At gusto na rin po natin, na talagang maganda rin po yung suggestion po ni Senator Riza. Kasi ang sabi niya, kailangan i-evaluate. Ibig sabihin, hindi po siya totally against dito. Kasi maganda naman din po ang idudulot dito sa bansa natin, unang-una, jobs, and at the same time, syempre, income to Kasi instead of selling our rare earth, minerals, yung, let's say, nickel, diba? Instead na raw ang ibenta, nagkakaroon ng value chain. Tama naman. So, pag binili niyan, mas malaki na yung income. Kaya nga, nagtataka ako, merong isang nadinig ako, sabi niya, makaka-apekto to sa environment. Ang pagbubungkal niyan, ang dumi niyan, makaka-apekto to sa environment. Without knowing na ang tagal na natin
nagmimina ng nickel. And 90% ng raw nickel natin ay binibili ng China. At pati yung copper, kung di tayo nagkakamali, parang pangatlo to na item na ine-export natin. So dapat hindi tayo maging walang alam sa ganito at parang ipapakita pa natin sa tao na masisira yung environment natin. Matagal na po tayo nagmimina ng nickel at saka copper. So, fake news po yung sinasabi na dapat hindi, di ba? Pero syempre, nandiyan pa rin po ang DNR na tututukan po, no, ang mga maaaring gawain dito kasi para hindi po maka-apekto sa ating environment. Kaya ngayon po na ito ay binabalangkas pa lang, pinag-uusapan pa lang sa lahat po ng stakeholders. So, hindi po ang pagrarally ang sagot sa inyong problema. Kung meron po kayong issues, pwede po kayong makipag-ugnayan sa gobyerno po, sa amin po, para makita ano yung issues nyo, kasi para mailagay sa maaaring mapagkasunduan. Itong issue ng ganyan, itong issue ng ganyan. Kasi kung nandyan lang po kayo sa kalye at hindi nyo binibigay specific kung ano yung issues ninyo, sasabihin nyo lang na ito'y makaka-apekto sa environment. Hindi natin mariresolve yan kasi hindi specific yung problemang ibinibigay nyo. So, wag na po kayong, hindi namin kayo sasabing wag kayong mag-rally, no? Pero, mas meron po magiging makabuluhan na solusyon at sagot kung makikipag-usap po kayo sa gobyerno. So, Yusek, na is Malacanang at all concerned na parang biglang may massive campaign against Pax Silica all of a sudden? Because nung in-announce to, I remember reporting about it when it was announced by the US and the Philippines will be joining the initiative, there's not so much reaction. Yes. But months after that, parang ngayon po, medyo naging intense yung public discussion. May ganun bang concern ang Malacanang? Of course, kasi kailangan din naman natin sila madinig, di ba? Pero, syempre, maaaring magkaroon dito ng negatibong impresyon ay yung maaapektuhan. Definitely. Sino maaaring maapektuhan ng mga produkto nating nickel saka copper? O di syempre yung mga bumibili sa atin. Kasi mababawasan na yung supply nila at makaka-apekto to sa kanilang mga produkto. Pero, ito naman yung gain natin. So, may mga ganun. Syempre, pag may maapektuhan, yun naman yung una nag-iingay eh. Yusek, siguro anong commitment na lang po ng palasyo to the public when it comes to this Pax Silica initiative? Transparency, every step of the deal talagang ipapaalam sa publiko para po walang gulatan in the end. Yeah, yan naman ang gusto ng Pangulo. Kaya nga open yung BCDA, malalaman natin kung ano yung magiging kahihinatnan, kung ano yung mapag-uusapan, at hindi po ito tatago sa tao. Kasi lahat tayo dito ay concerned tayo dito, stakeholders tayo lahat dito. At sana lang, maayos man natin ngayon, di ba? Maganda yung pamamalakad natin ngayon. Sa mga susunod na leader, sana wag abasuhin. Yun lang naman yun. The goal po ba is ma-establish ito within the term of the president? Kaya po ba? Tingin ko kung magkakaroon ng negosasyon at magkakaroon ng pirmahan, baka kaya. Sabi naman ni BCDA CEO, Bingkang, Joshua Bingkang, mukhang kakayanin, no? Kaya nga po, sa lahat po ng mga may concern, makipag-usap na po kayo kasi para po matugunan din kung ano yung mga naiisip niya na maaari maging epekto sa inyo. Okay. Well, nag-viral po ang statement ni Vice President Sara Duterte about Pax Silica because she declined to comment, no, while people are saying dapat aware siya on this matter. Gaano po kahalaga na inform bang lahat when it comes to this initiative? Yes, kailangan po talaga lahat tayo aware. Medyo too technical talaga ito, pero kung ikaw ay isang leader at nag-aasam ka sa susunod na eleksyon sa pinakamataas na posisyon, hindi pwedeng hindi ka aware at hindi rin pwede na wala kang kaalam-alam sa nangyayari sa gobyerno. Hindi pwedeng utos ka lang ng utos kasi dapat ikaw yung nag-iisip kung anong strategy mo eh. So, kung hindi niya po alam yung tungkol sa Pax Silica, hindi po natin to kawalan. Kawalan po niya yun. Still, speaking of Vice President Duterte, nung natanong po siya during her meeting with Filipinos in the United Kingdom, sinabi niya po na she will not resign despite of the ongoing impeachment trial. Sabi niya,
kung ang target po ng Marcos administration is for her to resign, that's something she will not do. Yun po ba talaga ang ultimate goal? Hindi po kasi mandato, makailang beses na po natin sinasabi na hindi po mandato ng Pangulo at ng Ehekutibo yung impeachment trial. Kasi nasa Senado po yan at sa House of Representatives, no? Sa Kongreso yan. At hindi naman siya kailangang sumagot kung walang issue. May naging issue po kasi na kailangan niyang sagutin. Hindi po ba mas maganda, okay lang naman na hindi siya mag-resign kasi Vice President siya eh. Pero ang kaakibat niyan, maging transparent ka. Ipakita mo rin sa tao ang katotohanan tungkol sa issues. Kasi ang dali naman tong pasinungalingan lahat kung hawak mo yung ebidensya at wala kang kinatatakutang anumang issue o mga dokumento na maaaring may ma-reveal. So, yun lang, siguro obligasyon din po niya na ang mga tao ay malaman kung ano ba ang katotohanan sa inaakusa sa kanya. So definitely, yung mga efforts po na gustong pag-resignin si VP Sara is not coming from Malacanang. Walang kamay. Yes, makailang beses ko na rin sinabi na every time na magkakaroon kami ng meeting, especially sa pagtugon, no, sa mga problema ng bayan, ng bansa, hindi po talaga na pag-uusapan yung tungkol sa impeachment. Kasi hindi nga po ito ang priority ng Pangulo. Ito lang po kasi yung siguro ito lang yung pinapangalandakan nila para mapakita nila na pinupolitika to. Actually, hindi po siya pinupolitika. Issues po talaga siya na dapat sagutin. So, alis na po natin ang Pangulo patungkol sa impeachment. Nasa kamay na po yan ng impeachment court. Okay. Speaking of 2028, sabi po, 2 years na lang or less than 2 years, ma'am. Mabilis lang ang 2028. How is the President dealing this prospect na malapit na po ang 2028 elections? Of course, ang susunod na tanong dyan is, may napipisil na ba siyang pwedeng kandidato? Okay, ang bilis nga ng panahon. At talaga nagmamadali ang Pangulo na yung lahat ng programa na makapagbibigay ginhawa, let's say transportation, sa agriculture, health. Kita mo talagang puspusan kasi kukonti na lang yung panahon ng Pangulo pero dapat mas maramdaman pa ng mga kababayan natin yung ginhawa. And ang dasal din niya, sana ipagpatuloy ito ng susunod na liderato. Kung sino napipisil, again, hindi pa po nabubulong sa akin. Hindi, wala pa. Di pa nabubulong. Hindi pa nabubulong. Okay, but gaano po ka-importante sa Pangulo ang continuity? Like sabi niyo nga po, marami siyang gustong gawin. They had 2 years left. Kung biglang magkakaroon ng drastic change from everything that he has started, gaano po ka-concern yun sa Pangulo? Siyempre sa kanya na nasimulan niya, di ba? Frustrating. Frustrating yon. Kasi halimbawa, nagpapatuloy ngayon na magpa-imbestiga. Tapos all of a sudden, itong mga naimbestigahan ay wala lang. Parang wala lang. Tapos sa susunod ng mga taon, parang happy days are back again. Hindi yun maganda sa Pangulo. Hindi siya matutuwa doon. Kasi kaya nga sabi niya, sana ang susunod na presidente ay ekonomista, ang isip ay nation building. So, yun kasi kailangan talaga natin, yung bansa natin lumago. Pero kung yung mga nandiyan dyan sa tabi-tabi mo, hinihila ka pabagsak, ang hirap iangat Kahit yung Pangulo na every time nakikita natin sa event, gumagawa ng trabaho, pero yung iba sa paligid mo, wala namang ginagawa, kundi manira lang, ang bigat dalhin. Diba? Ang bigat dalhin. Kaya sana po sa mga kababayan natin, mamili na po tayo ng tamang leader. Kasi hindi po yung pinapangako nila na ito yung savior, siya yung savior. Isipin po natin, maging mapanuri po talaga tayo. Marami ba, ma'am, I don't know if you had this conversation with the President. Was there a time na nasabi niya na nakukulangan siya sa oras in the sense na syempre naabutan siya ng krisis sa Middle East, magulo nagkaroon ng politika. So parang merong mga work na sana nagawa niya during this time. But of course, may mga biglaang sumulpot na issue na kailangan niyang i-address. Alam natin. Kasi sa dami niyang programa, aabutan ng tapos na yung term niya. Okay, kasi alam naman niya yung term niya kung hanggang kailan lang, di ba?
So, kaya ito na may nakaplano. Ang So gusto may, lang, so may 2028 elections po, ma'am. definitely! Yung sinasabi ng iba. Natatandaan mo nung tinanong to kay Pangulo, ano yung reaction niya? Pero diba, yung Noel, gumano lang yung Pangulo, diba? At it's nonsense talaga. Ganito yung naratibo ng mga kumakalaban sa kanya. Nonsense. Talaga walang pinanghuhugutan. Siguro kailangan lang matapos ng Pangulo yung kayang tapusin sa term niya para kahit papado it's either natapos or nasimulan. Kaya sana yung susunod na liderato, huwag niyang pabayaan, ituloy lang. Pero dapat walang korupsyon. Dapat walang nakaw ng pondo. Sayang naman. Sayang nasimulan. naman. Okay. Yusek, there's this speech or an interview of Baguio Mayor Benji Magalong. Sabi niya po kung siya ang presidente, lahat ng corrupt, ipapakulong niya. What do you make sense of those statements? Lalo na sa mga mababatas daw, magka-campaign against him because siya gusto niya ipakulong lahat ng corrupt. Well, mayor naman siya eh. Magaling namang investigador. Sabi niya, magaling naman siya investigador. Pwede naman siya magsampa ng kaso. Doon sa sinasabi niya 90%, na wala naman siyang pinangangalanan sa ngayon, pwede niya sampa ng kaso yan. The problem is, may ebidensya ba siya talaga? Or meron ba siyang lakas ng loob na pangalanan ang mga to? Kasi hanggang ngayon, ang dami-daming binabanggit about 90%. Pero wala siyang nasasabihan sino. Okay, kumpara ko na lang po si Senator Trillanes. Walang posisyon. Nagsasampa ng kaso. Nangongolekta ng ebidensya. Hindi kailangan maging pangulo para lumaban ka sa korupsyon. And huwag natin kalimutan, nung siya ay tinanong about dito sa impeachment trial ni VP Sara, patungkol sa korupsyon, di umano, na nagawa ni VP Sara. Hindi siya sumagot. Ang sabi niya, may I invoke my right to remain silent? So, ito ba yung selective justice? Kasi parang may namimili eh. So, di po kailangan nino man. I'm not referring to Mayor Magalong, pero kung matapang talaga, di kailangan maging Pangulo. Pwede isa kang ordinaryong Pilipino na concern. Isang teacher nga, lagi nagsasampa ng issue sa Supreme Court. Hindi yun Pangulo, pero gusto niya may managot. Diba? So, wag nang hintayin na bumoto ng presidente si Mayor Magalong kasi sa ngayon, pwede siya magtrabaho. Good governance naman siya, sabi niya. Yusek, to wind up this discussion, left and right may lumalabas na mga survey po, no? Iba't iba ang interpretation, iba't iba ang mga numero na lumalabas. Do you question the timings of these surveys? Actually, minsan iniisip ko, ano yung effect ng surveys na to? Una, sabi ko, nung hindi pa to nagagamit sa impeachment trial, una sabi ko, iba na ba yung kultura ng Pilipino? Mas gusto ba ng Pilipino yung leader na nagbabakasyon lang at walang ginagawa kesa sa leader na nagtatrabaho at nakikita natin nagtatrabaho? So kung ganun pala, ang kultura ngayon, abay dapat hindi pala tinatapik ang Pangulo na wala kang ginagawa. Kasi yung tumataas ang survey, walang ginagawa. So, okay ba lahat sa atin na public servant wala nang ginagawa para tumaas ang ating ratings? So isang question yan eh. So, nandun ba yung kultura ng Pilipino? Parang taliwas. Diba? Hindi tayo aasenso pag ganyan ang isipan natin mga Pilipino. Pero nung nagamit ito sa impeachment trial, nag-isip ako, although ayoko i-question yung credibility ng mga survey firms. Pero timing ba siya? Kasi bago lumabas or bago nag-start yung impeachment, sunod-sunod kasi yung release. Parang tingi-tingi, pero lahat pabor kay VP Sara. So kung yun naman yung naging result niyo, hindi natin to i-question. Pero, tama, timing ba? Ginawa ba to? And at the same time, commissioned. Kung commission to, sino yung nag-commission? Kasi kung commission to, hindi pabor, yung resulta nyo doon sa nag-commission siya, di naman yan ilalabas. So, timing, planado, para magamit sa trial. So, maraming mga tanong na nakakapagduda
sa nagiging result. Although, syempre, alam mo yung iba, ay, kasi negative kayo. Pero, hindi ko mawari ngayon sa mga Pilipino kung paano sila mag-iisip na mas gugustuhin nila yung taong nagbabakasyon lang. Hindi ko siya maintindihan doon. But nevertheless, ano pa rin po ito? Nakakatulong pa rin ito, of course, to assess, 'di ba? Yung parang saan pa tayo pwede mag-improve, 'di ba? These numbers pa rin po would somehow help the administration kung Actually, yung mga survey ratings naman, hindi naman to binabaliwala. Ang sa atin lang, ang Pangulo kasi, tumaas ang rating, bumaba ang rating, ayaw niya magpa-apekto dito kasi dapat kahit ano pang sabihin nyo, kahit ano pa yung iba, no, naninira sa kanya, hindi niya yung pinapansin. Pansinin nyo, hindi niya yung pinapansin. Kasi ang focus niya, dapat matapos ko to, dapat matulungan ko sila. Yun yung focus ng Pangulo. So, kahit siguro anong gawin yung paninira sa Pangulo, hindi niya yan iindahin. So, tuloy-tuloy lang siya sa trabaho. Yusek, masingit ko lang, no? Before SONA, there's an interview with former Vice President Leni Robredo, Naga Mayor Leni Robredo, na parang sinabi niya yung mga nagagawa ng Marcos administration sa city niya, na hindi might be nakikita ng iba o na national scale. Coming from former VP Robredo, na alam naman nating naging mahigpit na karibal ni Pangulong Marcos noong 2022 elections. Gaano po kahalaga yung mga ganitong mensahe? Okay, dito kasi makikita natin, no, katulad ng Pangulo. Ang Pangulong Marcos kasi walang kulay. Sino ka man, ano man ang affiliation mo, kung kailangan nating tulungan, tutulungan. Yan po ang naging maganda po kay dating VP Leni, no, Robredo, ngayon Mayor Leni Robredo, na open siya. Kung ano yung nakikita niya, hindi niya ito ipagkakait sa taong bayan. Kasi kailangan po talaga ng mga kababayan natin malaman yung totoo. So sa Naga, sabi niya, mas naramdaman po nila ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. yung tulong, pabahay, pati yung problema sa baha, pati yung tulong sa mga kababayan natin, yung pondo na mas lumaki. At ang maganda po, ang sinabi ni Mayor Leni ay transparent. Alam kung saan gagamitin ito. So, coming from a parang former rival, hindi naging madali ang kanilang pagtutunggali, di ba? Nakakagaan ng damdamin na siya hindi bulag. Hindi niya tinatago yung katotohanan sa tao. Samantalang, yung nakaupo pa ngayon na nakikita natin wala nga nagiging trabaho or wala nagagawa talaga or hindi na nakakatulong sa Pangulo, siya pa yung ginagawang bulag yung mga kababayan natin na walang nagawa. Siguro nga ito kaya nga siguro hindi niya alam kung ano mga nagawa ng Pangulo kasi di naman siya nanonood ng SONA. Ganon siguro. Kaya wala siyang pinanonood ng mga news. Baka nga hindi niya pinanonood ito ngayon. Kaya hindi niya alam. Okay. Pero po, sa part ni Mayor Robredo, napo-float naman na po yung idea of the possibility that pwede siyang i-tap o kung in the 2028 elections. Is that always on the table? Hindi talaga namin napag-uusapan. Oo, parang sa ngayon talaga, kita niyo yung focus ng Pangulo. Halos araw-araw nasa labas ang Pangulo para pumunta sa ating mga kababayan, no? Pero yung tungkol sa politika kung sino tatakbo, hindi pa talaga napag-uusapan. But comparing the two VPs, Robredo and Duterte, anong malaking pagkakaiba po nila sa isa't isa? Ako siguro magsasalita ako hindi bilang Palace Press On a Officer. personal, Kasi noong Vice President pa si VP Leni at that time, nakita ng taong bayan kung paano siyang tumulong, paano siyang nakakuha ng ibang pondo, through her efforts, saka yung angat buhay. Nakita natin kung paano niya napagaan din ang buhay ng mga kababayan natin, di ba? Kahit ang liit ang pondo niya noon, di siya nagrereklamo, di ba? Wala pa siyang confidential funds. At hindi po siya nagbabakasyon. Alam ko, nagtatrabaho siya noon. Nakikita naman natin. So yun po yung pagkakaiba. Siguro yung isa, mas madalas magbakasyon at hindi siya aware sa mga nangyayari sa paligid, ano yung mga issues. Unlike si VP Leni at that time, medyo talagang
ano na siya aware siya sa lahat at alam niya kung paano ito susolusyonan. Yun lang yung pagkakaiba na nakita natin. As a final question, Yusek Claire, what do you think would be the Marcos legacy? Sa ngayon hindi pinag-uusapan kung anong legacy ng Pangulo. Kasi yun sa Pangulo, trabaho lang. Hindi siya nagtatrabaho para magkaroon ng legacy. Nagtatrabaho siya para matugunan kung ano yung kailangan ng bayan at ng mga kababayan natin. Siguro makikita na lang natin yan kapag tapos na yung kanyang termino. Taong bayan na siguro yung magsasalita niyan. Pero for me hindi na kay Pangulo. Ang isa sa nakita ko talaga, yung tapang ng Pangulo na papanagutin ang lahat ng dapat na managot. Pero, nandun yung puso niya sa mga kababayan natin na hindi alam nung iba. Kasi hindi naman ito madalas na on kami. Pero pag nagmi-meeting kami, ang lagi niya sasabi, dapat ibigay ito. Kung ano yung deserve nila, ibigay nyo yan. Yun. So, pero hindi tayo lalabag ng batas, gumawa ng paraan ng naayon sa batas, pero kung dapat ibigay ito, ibigay yan. At ito pa sabi niya, yung scholarship, ito wala to sa camera, hindi to alam ng mga media. Yung scholarship na ipamimigay natin, dapat ito makarating sa kasuluk-sulukan parte ng Pilipinas kasi may mga tao dyan, may mga bata dyan na deserve maging scholar. Hanapin siya, iangat natin yung level ng edukasyon niya kasi magiging pag-asa yan ng bansa natin, ng bayan natin. Yun, itong mga bagay na binabanggit ko sa inyo, hindi ito nadidinig. So, I can say, ang Pangulo kasi ay matapang na may puso. Yan. Palace Press Officer Claire Castro, ma'am, thank you for your time and for granting this interview. Thank you, Tristan. Thank you. And we will continue to deliver just the facts and the news you need. Until our next Newsmaker, I'm Tristan Udalo. This program is presented to you by Skin Republic, great skin made simple.